Okay na. Yes, better na. Better na. Okay. O, pagkagising natin sa umaga, di ba, iniisip natin, babangon ba tayo o hindi pa? Kasi kung masarap ang tulog, lalo na kung malamig ang panahon, o kaya kung napagod tayo, iisipin natin, gusto nating matulog muna. Babangon ba tayo o hindi? Ipagpaliban ba natin na may gagawin tayo? Kamukha ni Yolanda, magluluto ba siya o mag-iintay muna? Gusto pa ba niyang magpahinga? Matutulog pa ba? Ano magiging epekto ng desisyon niya na yon? Siyempre, malamang walang kakainin si Gabo, walang kakainin si Louie. Lalo na nitong mga nakaraang panahon na pare-pareho tayo nagkaroon ng may sakit sa ating pamilya. Hindi natin alam kung sasama ba ako sa ospital, tutulong ba ako o hindi, saan ba kami yung hospital pupunta, sino bang doktor ang kukunin, gagastahan ko ba na mas malaki o hindi. Itong bagay na ito ay pinag-iisipan natin ng husto. At dito pumapasok ang tinatawag natin na ito ay mga free will na ginagawa natin. Ang desisyon na gagawin natin ay magkakaroon ng malaking repercussion sa hinaharap at sa hinaharap na madali lang o sa hinaharap na pangmatagalan. Ngayon, pag binasa natin ang Genesis 1:26 to 1:27, ito ang nagsasabi kung bakit nagkaroon tayo ng free will. At nabasa, ito po ang nakalagay sa Genesis 1:26 to 27. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female. So, pag inisip po natin, yung pala ang dahilan kung bakit meron tayong free will agad. Bakit bakit nangyari na nung ginawa niya tayo in His own image. Dahil ginawa niya tayo in His own image, merong free will ang Diyos. Meron siyang iniisip na nagagawin niya at kaya niyang gawin. Yun ay nabigay niya sa atin. Ginawa niya tayo in His own image, kanya meron tayong free will. Ngayon ang tanong, bakit niya talagang ginawa na magkaroon tayo ng free will na kamukha niya? Isipin natin ang mga sumusunod. Ah, binigyan niya tayo ng free will kasi tignan natin ang mga sumusunod na example. Pag tayo ba ay nakarinig mula sa isang robot na pinrogram at sinabi na mahal kita, at may isang tao naman na nagsabi sa atin na nakapag-isip-isip siya at sinabi sa atin na mahal kita, alin dito ang mas gusto ninyong marinig? Yung nanggaling sa robot na pinrograma upang magsabi ng mahal kita, o sa isang tao na nakasama natin, nakita ang ginagawa natin, nakipagkwentuhan sa atin, at sinabi sa atin na mahal kita, na ito ay nanggaling na bukal mula sa kanyang puso. Hindi po ba mas gusto nating marinig na nanggaling ito sa isang tao rather than sa isang robot na pinrogram para magsabi ng mahal kita, at parehas naman sila na sinasabi, pero mas gusto natin talagang marinig na ito ay nanggagaling sa isang tao na nakakaramdam mula sa kanyang puso at ito ay sinasabi sa atin.
Tama po ba? Hindi ba yun ang talagang katotohanan na nararamdaman natin? Malamang ay ito ang nais ng Diyos na maramdaman niya na nanggagaling sa atin at ito ay mababasa natin sa 1 John 4:19 at ito po ang nakasulat. Sabi rito, we love because He first loved us. So, nagmamahal tayo kasi minahal muna niya tayo. Kung tayo man ay minahal halimbawa ng ating mga magulang, natututo rin natin silang mahalin kasi minahal nila muna tayo. Yung mga magkasintahan, magmamahalan sila kasi naramdaman muna ng isa na may nagmamahal sa kanya at yun unti-unti nagugustuhan niya, sinusuklian din niya ng pagmamahal. Nararamdaman natin ang walang katulad na pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos. Nadarama natin ito sa ating buhay at dahil sa nararamdaman natin ito, galing sa ating kalooban ay nanaisin natin na mahalin natin ang nagbibigay ng pagmamahal sa atin ng bukal sa ating puso. At ito ang kalooban niya ng likhain niya tayo. Sa kanyang wangis o itsura, ng bahagian ni tayo ng kanyang ibang mga katangian at yun ay ang free will. Sinabi rin ni Jesus sa pag binabasa natin ang Bible ay marami tayong mga passages na mababasa na nagsasabi kung bakit nandoon yung pagkagusto ng Diyos na binigyan din tayo ng free will. At sa John 4:23 to 24, nakalagay po, yet a time is coming and now has come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is a Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Makikita po natin na ito talaga ang kagustuhan ni Lord. Maramdaman niya na mahal natin siya. Minahal niya tayo. Tapos sa pagmamahal na binigay niya sa atin, mararamdaman niya na tayo ay unti-unting nagmamahal sa Kanya. May isa pang nakalagay dito sa John 14:23. Sabi dito, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and He will come to them and make our home with them. So ito yung ipagmamahal, no? Mamamahalin natin yung isang tao at dahil minamahal natin siya, i-express natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Ang mga magulang, halimbawa, dahil sa minamahal nila ang kanilang mga anak, ay papapag-aralin nila ito. Magsasakripisyo sila. Magtatrabaho ng gusto. Ibibigay sa mga anak nila ang lahat na makakaya nilang ibigay. At yun ay mararamdaman ng mga bata. Tayo nga, mararamdaman din natin yun na buti na lang nakapunta tayo sa Chicago dahil ginawa ng paraan ng paano nabubuhay pa siya na magtayo ng building na Chicago. Na ngayon natin nararamdaman lalo na ang pagmamahal nila sa atin ay gano'n na lang kalaki. Naramdaman natin na kung hindi nila ginawa ito, wala tayong patutunguhan. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Ganon din ang Diyos. Ginagawa niya tayo ng pagmamahal, ginagawaran niya tayo ng pagmamahal. At tayo ay nararamdaman natin ang lahat ng yon. At dahil nararamdaman natin, nag-iisip tayo ng tamang paraan kung paano natin siya mamahalin in return. Ando doon ang ating free will. Iisipin natin, mamahalin ko ba si Lord o hindi ko siya mamahalin? Kung halimbawang may nakita tayong paghihirap tapos naibsan yung paghihirap natin, di ba nasasabi natin, ay nako Lord, salamat po. Salamat po.
Yung pa ating pagsasalita ng ganon ay isang paraan ng paglalabas ng ating nararamdaman. At yun ay ibinibigay natin, ibinubuhos natin ng libre, ng galing sa ating kalooban. At ito ay nangyayari sapagkat andun doon nga yung free will na tinatawag. Andun ganoon nga ang Diyos na pag naramdaman niyang nagpapasalamat tayo, dinadagdagan pa niya kung ano yung mga pagpapalang pinagkakaloob niya dahil nakikita niya na tayo ay nagmamahal in return. Pero may iba pa ba pinagkalooban ang Diyos ng free will? Ano sa palagay ninyo? Meron pa bang iba? Lumalabas kasi rito, meron pa rin. At sino ang mga ito? Ito ay ang mga anghel. Ba't nagtataka tayo? Bakit meron bang free will ang anghel? Makikita natin ito sa Isaiah 14:12-14. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost height of Mount Zaphon. I will ascend above the troops of the clouds. I will make myself like the Most High. You are brought down to the earth. You are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Makikita natin dito na yung mga anghel pala, kamukha ni Lucifer, may sariling kaisipan din. Pero binigyan nilang halaga masyado ang kanilang sarili. Iniisip nila na malalampasan nila ang Diyos o magiging kamukha nila ang Diyos. Na sila ay libre, sila ay mahusay na mga nilalang, kayang-kaya nilang gawin ang mga nagagawa ng Diyos. Kanya nagkagulo sa kalangitan at dahil nagkagulo nga, ito ay nasulat sa Revelation 12:7-9. At nakalagay dito, then war broke out in heaven. Nagkagulo sa langit, nagkaroon ng giyera. Yung mga anghel na panig kay Lord at yung mga anghel na panig naman sa demonyo. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. So makikita natin dito pa lang na ang atin palang mga desisyon, kamukha ng mga naging desisyon ng mga anghel, ay merong kaparusahan o meron ding reward na pwedeng matanggap. Nahahati ang mga anghel sa dalawa. Isang sobrang taas sa paniniwala sa sarili nila at isang grupo na nagmamahal sa Diyos. At tinalo nila ang grupo ng mga naniniwala na sila ay higit pa sa Diyos. Dito natin makikita na ang mga anghel din ay binigyan niya ng karapatang magdesisyon para sa kanilang sarili. Paano tayo magdedesisyon? Nakakalungkot isipin na kadalasan ay ang naiisip natin ay kung ano ang makakapagpasaya sa atin. Tinitimbang natin kung ano ang magiging consequences ng gagawin natin at kadalasan ay ang magpapasaya sa atin ang ating pinipili. Kahit na pagpili nito ay may gagawin tayo hindi ka nais-nais. Ito ang mga makikita natin sa mga sarili natin, di ba? Sa araw-araw, nagagawa natin ang mga lahat ng ito. Kamukha halimbawa ng nagmamaneho tayo tapos may makikita tayong isang pusa
na tumatawid, hindi mo man lang hihibabagalan ang takbo mo, didiretsuhin mo, nasagasaan tuloy yung pusa. Isang desisyon yun na napakahirap tignan, masakit tignan ng ibang tao, pero kung yun ang naging desisyon natin noon, ayaw natin tumigil, dinire-diretso natin, yung consequence noon makikita natin na nakamatay tayo na isang may buhay. Hindi po ba napakahirap na isipin na meron tayong mga nagagawa na iniisip natin na nagmamadali ako, paspas ako ng paspas, lampas na ako sa speed limit kasi gustong gusto kong maramdaman yung saya ng matulin ang takbo ng aking kotse, maluwag ang kalsada. Pero biglang may nagdaang isang tao, hindi tayo nakapagpreno, nabunggo, namatay. Bakit natin nagawa yon? Ang desisyon kasi natin noon ay pasayahin ang ating sarili na masarap ang pakiramdam na matulin ang takbo. Pero ang consequence, nakamatay tayo ng isang tao. Ito ang mga desisyon na nagagawa natin ng hindi natin napag-iisipan ng gusto. Ito ay mga desisyon na nagagawa natin na hindi naman tayo binibigyan ng Diyos ng parang safety button na pagka nakita natin na gano'n ay bigla na lang magbabago ang ating isip. Binigyan niya tayo ng sapat na panahon, sapat na kaisipan upang matuto tayong magdesisyon. Ito ang nangyari unang-una kina magulang natin sa unang panahon, sina Adam at Eve. Nakasulat sa Genesis 3:6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Di po ba sa mga nabasa natin sa Genesis noon, makikita natin na sinabi ng Diyos na pwede kayong kumain sa lahat ng punong nandito, pwera lamang sa isa. Dahil pag kinain po ninyo ito, ang mangyayari ay magkakaroon kayo ng kamatayan. Pero nagpadala si Eva sa mga sinasabi ng demonyo. Siguro pinakaramdam sa kanya na hindi naman totoo yung sinasabi ng Diyos sa inyo. Mabubuhay kayo, magiging mas matalino kayo, matututo kayong mag-isip ng tama o mali, o lahat ng maiisip ninyo ay maganda, magpapasaya sa inyo. Hindi nila naisip noon pa na ipinagkaloob na sa kanila ng Diyos ang free will, na may consequences ang bawat gagawin nila. Kanya natuwa si Eva na nakita niyang masarap kainin yung puno, yung prutas ng puno, kinain niya. At ang naging consequence ay tinanggal sila, pinaalis sila sa paraiso. Si Jesus mismo ay nalagay sa ganitong pagsubok nang siya ay naghihirap na at alam niya talaga ang kanyang mga pagdaraanan. Alam natin na alam ni Jesus kung ano yung kanyang pagdaraanan. Alam niya na kung ano yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos. At ito ay mababasa natin, nakasulat ito sa Luke 22:42. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet, not as I will, but as you will." Alam niya kung ano yung mangyayari. Alam niya na maghihirap siya. Alam niya na ipapahiya siya. Alam niya na mamamatay siya. Alam niya na papatayin siya. Pero ang kaibahan dyan ay alam din niya na kung susundin niya ang
kagustuhan ng kanyang ama, magiging mas maganda ang kahihinatnan ng kinabukasan, hindi lamang sa sarili niya, kundi sa lahat sa atin. At kung hindi niya kung susubayin niya ito, parang mararamdaman niya siguro na malalayo sa kanya ang Diyos dahil hindi siya sumunod. May free will siya. Kanya ang ginawa niya ay sinunod pa rin niya kung ano yung kagustuhan ng Ama. Sinabi nga niya, yet not as I will, hindi yun sa kagustuhan ko, but as you will. Kung ano ang plano mo para sa akin. Nakalagay din dito sa Proverbs 3:5-8. Trust in the Lord with all your heart and lead not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng loob na alam natin na kung iisipin lang natin ay ang mahusay at ang maganda at ang magaling at hindi natin iisipin na baka mahirapan ako rito, hindi ko na itutuloy. Pero naiisip din natin na kung gagawin ko ito ay may ikagaganda, may ikaaayos ng buhay. Makikita natin dito na tutulungan tayo ni Lord. Magbibigay siya sa atin ng lakas at yung ating mga pananaw ay magiging maayos upang matupad natin kung ano ang mas mabuti. Kung susundin natin si Lord, ang sabi niya ay ganito. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned, and flames will not set you ablaze. Yun ay nasa Isaiah 43:2. Dito ina-assure tayo ni Lord na hindi ito tutulungan niya tayo na kung meron tayong susunod kung susundin natin ang kanyang mga kagustuhan, ay tutulungan niya tayo. Hindi tayo basta mapapahamak. Andiyan dyan siya para sa atin. Kasi sinabi niya na kung papakinggan daw natin ang kanyang salita at maniniwala sa kanya, magkakaroon tayo ng eternal life and will not be judged but has crossed over from the death to life. Ito nakalagay sa John 5:24 at ito ang quotation na babasahin ko. Very truly, I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Marami tayong nababasa ng mga ganito sa ating Bible. At habang binabasa natin ito, makikita natin na maraming katuruan dito talaga na parang nagpe-pertain talaga na susunod ba tayo o hindi sa kagustuhan ni Lord. Susunod ba tayo o hindi na sundin kung ano yung kanyang kagustuhan. Pag tayo ba'y nag-isip at tinimbang natin kung ano ang naiisip natin, pag nakita natin na medyo mahirap, pero maganda ang kahihinatnan, gagawin ba natin o iiwasan dahil mahirap? Kung may gusto tayong gawing magpapasaya sa atin, gagawin ba natin ito kahit na ang makikita natin ay makakasakit tayo ng ibang tao o makakapagpahirap o hindi ito magugustuhan ng ating Diyos na sinasamba? Pag-isipan po natin, mga kasamahan, kung ang free will natin ay magagamit natin ng maayos o hindi maayos. Ito po ang binibigay na choice sa atin ng ating Panginoon sa ngayon.
Ang ating free will ay magsasabi sa atin, kahit mahirap, gagawin ko dahil mas mabuti ito, o napakasarap gawin ang isang bagay, pero magpapasama naman ng kinabukasan, hindi lamang para sa akin, kundi para sa iba. Alin po ang ating pipiliin? Yan po ang ating pag-isipan at yan po ang iniiwanan kong tanong sa bawat isa sa atin. Sana po ay may natutunan tayo kahit kaunti sa aking mga binanggit. At hanggang dyan na lamang po, pag-isipan natin, aalis na ba tayo? Hindi na ba tayo makikinig? Susundin ba natin yung mga narinig? O ibabaliwala ba natin ang mga ito? Yan po ay binibigyan at sinasabi sa atin, meron tayong free will na bawat isa kung ano ang gagawin natin at ano ang susundin natin base sa ating mga narinig. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Meron po ba magbabahagi ng kanilang kalooban sa ngayon? May free will po kayo para sumagot o hindi sumagot.